Alright, magandang oras po sa ating lahat mga kababayan. Bukas po nga pala, June 17, ano po, nakatakda pong magkaroon po ng special session ng Kongreso. At siya nga pala mga kababayan, pagka sinabi po nating Kongreso, yan po ay kinapapalooban o kaya ang nagre-representa dyan ay ito pong House of Representatives at ng Senate of the Philippines. Ano po? Ang Senado po ay tinatawag nating mataas na kapulungan at ang House of Representatives naman ay mababang kapulungan. Ganyan po yan. So bukas na po yan mga kababayan. Ano po? At dito, dahil may sapat na bilang na po ang Senado, sana nga po may sapat na bilang na po sila. At yun na, kung matutuloy po itong si Villanueva, sa bagay, sinabi naman niya ito na kung may special session na gagawin, darating naman po daw itong si Senator Villanueva. Pero sa tingin ko, hindi naman po gagawin ito ng palasyo kung hindi po sila nakakasiguro na mayroon na po silang sapat na bilang po sa Senado. Yan palagay ko ha. Planchado na po yan. Kaya po nagpatawag na po ng special session ang Malacanang. At balita pa mga kababayan, ay liban daw po kay Villanueva, may dalawang senador pa. May dalawang senador daw po ang kinakausap po ng new majority. Isa daw dito ay babae at isang lalaki. Sino kaya yon? Sige nga mga kababayan, hulaan nga ninyo kung sino mga ito. Ang mga ito daw kasi ay mga senador na gusto lang po ang trabaho, gustong magtrabaho, Pero sabi nga, natatakot daw sila natatakot sila sa maaring backlash o kaya tinatawag na kritisismo kung sakaling lilipat daw ang mga ito ng bintana, Nako, kung sino man po kayo, senador, ma'am, sir, sige na po, talon na po. Basta kung ang gagawin nyo po ay trabaho para sa taong bayan, wala po, okay lang po yan. Huwag kayong matakot. Di ba? Isa pa, hindi pa ba kayo nasasanay dyan? Basta pairalin lang po ninyong inyong mga konsensya, yung tama. Kung meron kayo noon, mabuti naman. Konsensya talaga, konsensya na dapat magtrabaho para sa mamamayang Pilipino, hindi po makipag-alyado lang para manatili sa pwesto. Hindi dapat ganoon. Kaya mga kababayan, sino kaya itong dalawang yan? Hindi kaya yan si Loren at saka si Bongo? O kaya naman ay itong magkapatid na Villar? Pwede rin, kung akong tatanungin po ninyo, sabihin ko na, lumipat na kayong lahat. Pumunta na kayo lahat doon sa kay Win Gatchalian. Iwanan nyo na po yan si Cayetano. Wala po, desperado na po yan. Puro na lang pong panggugulo ang ginagawa ng grupo nitong si Cayetano. Hanggang ngayon, isipin po ninyo, siya pa rin daw ang Senate President, pinagpipilitan niya. Pero sabi naman ni Lacson, siya na lang at mga Duterte senators daw ang naniniwala sa kanya. Kaya po, siguro napapanahon na talaga. Kumilos na nga po ang Pangulo para once and for all, matuldukan na itong gusot sa Senado. Una, napakarami palang batas na nabibinbin, mga priority bills na dapat po ay maipasana po diyan sa Senado. Isa pa yung ito medyo talaga importante talaga ito. Yung mga general po natin na ikangay naghihintay na sila po ay magkaroon ng promotion na. Para ma-confirm na yung kanilang mga promotion. At yun din, ay kailangan din pala ng allocation ng budget para po dun sa mga nasalanta sa Mindanao. Itong nangyaring lindol, At syempre, para matuldukan ng usapin na yan, tungkol po sa Senate presidency na yan, kailangan talaga mangyari na itong inaabangan natin bukas. Kaya bukas, abangan po natin yan mga kababayan. At ngayon, puntahan naman po natin itong huling hirit ni Marcoleta, Mike Defensor at Alan Cayetano. Huling hirit na po ito. Huling hirit na yan, dahil baka bukas, formal na pong magkaroon ng presidente ang Senado. At yun, totally out na po itong si Cayetano. At yan nga, talagang itinuloy pa rin ni Marcoleta at Cayetano yung kanilang peking Blue Ribbon Committee hearing. Diyan po sa EDSA, ano pa pangalan nito? Double Gem EDSA Garden Events Place yata yun. Daming tao kanina. Dun sa mga vlogger na napapanood ko, naka-live. Mga 50. Kasama na yung mga vlogger, daming vlogger
Nakita ko doon si Respicio. Oh, ayan, grabe kung makasigaw. Grabe kung makasigaw. Oo, wag lang sana umulan. No, at baka mamaya madisgrasya itong si Respicio pag umulan eh. Oo, kaya doon sigaw na sigaw, lumalaki yung butas sa ilong. Eh pag umulan, baka pasukin ng tubig. Oo, talaga naman. Dumating din nga pala kanina doon si Aimee. Oo, si Aimee. Hindi rin nakapasok eh. Ewan ko, hindi rin nakapasok itong si Aimee. At umalis na lang. Hindi ko alam kung siya babalik pa. Kasi kanina umalis na eh. Itong mga tao diyan sa labas, naku, nakakatuwa, nakakaawa. Nakakatawa din. Nakakatuwa, nakakaawa at nakakatawa. Hindi na lang ba nag-iisip itong mga ito? Hindi na ba nag-iisip yung mga yan? Sinusuportahan nyo yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta na hindi naman po yan official. Hindi po yan official. Hindi sa loob ng Senado ang venue eh, kundi sa isang pribadong lugar. At yun nga, itong si Director Matibag ay nagpaalala, nag-warning na kung mapapatunayan na may paglabag daw dito sa gagawin po ng mga senador na yan, kasama na rin po siguro yung mga participants o kaya yung mga dadalo dyan, maaari daw silang sampahan ng kaso. Matindi. Matindi talaga itong grupo po ni Cayetano, ni Marcoleta, at saka ni Defensor. At ito naman po si Defensor, marami tuloy nagtatanong eh. Bakit daw itong si Defensor, senador na ba yan? Paano kasi naman mga kababayan? Siya po mismo pala ang nag-anunsyo sa publiko na magkakaroon po ng Blue Ribbon Committee hearing. Oo. Ano siya, senador? Ano ba siya? Staff din ba siya ng Senado? Masyado ng garapal itong ginagawa po nitong grupo na yan. Garapal na po masyado ang ginagawa ng grupo na ito. Hindi naman sila ginigipit ng Malacanang eh. Di ba? Sila mismo ang naglalagay sa kanilang sarili sa kagipitan. At ito naman pong gagawin nga na Blue Ribbon Committee hearing, kahapon pa lamang po, naging mainit na po yan yung anunsyo po ni Defensor. Naging laman po ng mga balita, mga pahayagan at maging po sa social media. At kaya siguro naalarma na. Naalarma po yung pamunuan po nitong Double Gem EDSA Garden Events Place. At sila po ay naglabas po ng pahayag. At ito, basahin po natin basahin natin. Ito po ang kanilang pahayag. Pagkalilit-liit, pagtiyagaan natin basahin. Hirap pa naman ako magbasa. Sige, basahin po natin Ito ay pahayag po mula po sa Double Gem EDSA Garden Events Place Management sa schedule na BRC hearing ng Cayetano Block. Double Gem EDSA Garden Events Place respectfully inform the public that the schedule of Blue Ribbon Committee events at our venue will no longer proceed as originally planned. Ayon. We would also like to reiterate that Double Gem EDSA Garden Events Place has no affiliation whatsoever with the organizers, participants, or subject matter of the event. Our role was solely that of an independent events venue provider. Yan. Any update regarding the events, including any future agreement or announcements, will be communicated through their appropriate official channel. We sincerely thank everyone for their understanding and cooperation. Yan po ang sinabi po ng EDSA Garden Events Place. Yan. At sa kanilang pahayag, mga kababayan, halata mo na nabahala po o kaya nababahala ang pamunuan nito. At siya nga pala, kanina po ay dumating din po itong si Singson. Ano pa pangalan ni Singson? Chavit Singson. At same paleho. Ang sinisisi pa rin niya ay ang administrasyon. Sinisisi pa rin niya ang Marcos administrasyon na sila daw ay pinipigilan. Ano bang klase mga pag-iisip ito? At ito, mas maganda, pakinggan po natin. I-play na lang po natin, Sir, bakit po tayo nandito? Maganda yung nagkalat sila ng ibang lugar ngayon. Dahil pinagbawal dito, hindi nyo magbabawal yung mga maglalakaw dahil ayaw lang lumabas. Sinasabi ko na, bago nila ako makakay, ang maglalakaw dito, Martin Romualdez at Marcos, silang dalawa lang. Meron kami prueba. Sila nagsasakaw ng Kabalang Bayan. Kompleto po kami
lalabas namin lahat ngayon. Sir, ano man naman mangyari, itutuloy natin, sir. Ha? Ano man naman mangyari, itutuloy po natin to. Tutuloy, basta saan tayo mapunta, tutuloy. We will join. Nahanap na kami ng ibang lugar para makapagsalita. We will join. Malalaman nyo rin mamaya. Pero walang nakapigil sa amin. Magpatay na kami lahat. Pero sasabihin namin ang totoo. Ang nagnanakaw, Martin Romualdez and Marcos Jr. Sila ang utak. Kaya sila nagpipigil. Kaya yung mga pulis na nagpipigil dito, kasalanan din nila kung sila ang magpigilan ng taong bayan. Sigurado ako, may prueba kami na sila ang mastermind sa mga nakawan. Sir, testify. Wala yung sinasabi niya na 2,500 lang kuro. Pinupuna lang tayo, wala yun. Tinakon lang nila lahat ang pera. Kaya ayaw nila makapalaman. Kaya antayin niyo po, naghahanap na po ng lugar para makapagsalita kami lahat. So ayan. Sabi niya kanina, mayroon daw silang ebidensya na si Martin at BBM ang magnanakaw. Aba, dapat ilabas ninyo. Hindi puro kwento lang. Di ba? So, anong ebidensya bang sinasabi po ni Chavit Singson? Ito bang 18 kargador na naman? At may karagdagan pang 14? Dalhin niyo po siya, o kaya dalhin niyo po sila sa proper venue, sa lehitimong Blue Ribbon Committee. At nang ikangay magkaalaman na, nagmukhang homeless na po ang grupo na ito. Hanap daw na panibagong venue. Nako, wala na. Baka pag nalaman ganyan ang gagawin ninyo, hindi na rin kayo tatanggapin. Anong klaseng Blue Ribbon Committee hearing yan? Wala na eh. Hindi sila tinanggap. Ayaw na sa kanila. Tapos maghahanap ng panibagong venue. Anong klase yan? Kung saan na lang po pwede, ganun ba? Paano kung wala nang tumanggap sa mga ito? Di ba? Palagay ko mga kababayan, ito na yung huling hirit po ng grupo nito ni tawag dito, ni Cayetano, ni Marcoleta, ni Defensor, ni Baligod, ng 18 at 14 na di umano mga kargador. Kasama na po dito si Aimee at saka ito pong si Chavit Singson. Huling hirit na po ng mga ito yan. At bukas, siguradong magkakaroon na tayo ng opisyal. Official sa English. Official na Senate President.